Masaysayang araw po. It's showtime! Nung nasa kulungan, nagsulat ng papel si Ninoy Aquino na pinamagatang Evidence Tortured into Existence. Dito makikita na patuloy siyang nakatanggap ng impormasyon ukol sa mga kalabisan ng batas militar. Isa sa kanya mga ginamit na batis ay ang report ng International Commission of Jurists o ICJ. Dito binanggit ang kwento ng isang nagngangalang Maynardo G. Espeleta. Ayon sa report, Espeleta was arrested by elements of 5 MIG ISA on August 4, 1976. Held incommunicado for 16 days, during which time he was subjected to water cure and electric shock, slap about the ears and face, strangulated, and a concentrated peppery substance placed on his lips and genitals. Ginamit ko ang batis sa aking papel na pinamagatang torture na inilagay ko sa internet upang mabasa ng bayan, lalo na ng mga kabataan na tila itinatatwa ang kasaysayan. Kamakailan, nasorpresa ako nang sinabihan ako na nais makipagkita sa akin ni Ginoong Maynardo Espeleta na darating mula sa Estados Unidos dahil nabasa niya ang aking nasulat. Naalala ko agad ang kanyang pangalan at ako ay natuwa. Noong nakaraang March 9, 2015, nagtungo siya sa DLSU kasama ang kanyang kapatid at ikinuwento niya mismo sa akin ang sirkumstansya ng kanyang pagkakabilanggo. Bahagi siya ng UG o underground sa mga nakibaka laban sa batas militar. Noong August 16, 1976, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang kasama na nabalitaan niyang nahuli na ng militar. Isa lang ang ibig sabihin nito. Natuntun na siya kaya lumabas siya ng gusali upang maglakad. Hindi alam kung saan magtatago. Ngunit, biglang tinawag ang kanyang alias sa UG na Benji! Nang mapatingin siya sa likod, nakatutok na ang 3 baril sa kanya at pinapataas ang kanyang kamay. Dapat raw hindi na siya lumingon. Nilagyan siya ng piring, pinosas at isinakay ng kotse. Pagdating sa safe house na hindi niya malaman kung saan, siya ay tinorture na kaagad. Tinanong siya ng iba't ibang pangalan, subalit sa bawat sagot na hindi niya kilala at talagang hindi niya kilala kung ano-anong kahayupan ang ginagawa sa kanya. 8 gabi niyang tinis ito. Nang marinig niya ang isang pangalan ng isang taong alam niyang nakatago na at nakatakas na upang matapos na ang pagpapahirap, sinabi niyang kilala niya ito. Matapos ang ilang araw, inilipat na siya sa Fort Bonifacio at dinaglaon sa Bicutan Detention Center. Hindi man lamang niya nalaman kung ano ang kaso niya sa higit na 1 taong pagkakakulong. Ang mga biktima pala ng torture kapag nabuhay ay hindi lamang mainit sa mata ng militar. Maging sa mga kasamahan sa pakikibaka ay pinaghihinalaan na sila na nagturo at hindi na pagkakatiwalaan pa. Matinding sakit at kadiliman ang karansang ito ni Maynardo. Nagtungo siya sa Estados Unidos noong 1983 at pagdating ng panahon, nakasumpong ng pag-asa ng liwanag sa kwento ni San Pedro na ipinagkanulo si Kristo ng 3 beses, ngunit napatawad pa rin. Sa pagkukwento nito, naluha na si Mang Maynardo. Siya ngayon ay nag-aaral upang maging isang permanent deacon. Nasumpungan na niya ang dahilan ng kanyang mga paghihirap upang ang kanyang kwento ay maging instrumento upang magbigay ng pag-asa, liwanag para sa ibang tao. Happy Easter! Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng Bayan. And that was Xiao.